The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, morning! Thursday na. Morning Ted, morning Cha. Yes, Thursday na nga at bisperas na ng kinahihintay ni Ted na araw. Good morning Ted! Oh, good morning. Ay, akala ko ikay nasa ngayon, Baisiha, doon sa inyong reunion ng mga mistiso. Sorry sorry Brad Jeff talaga, baka paalis ka na ba? Hindi naman Brad Ted. Mamaya Hindi naman pa. ako nakapag-join sa kanila. Medyo may inattendan tayong mahalagang Swimming nyo na lang si Pastor. Ayan, sa mga kamag-anak niya dyan. Okay. O sige, so today, Thursday, meron tayong Anong Say Mo Brad. Mainam din ito itong isyong ito mga kapatid. Kasi nga, ito, mas maganda po naman galing po sa mismo letter sender natin. Sana nga po basahin po ito ni Chacha nang medyo hindi naman lubos na nakalulungkot, no? Hindi ito Na para nakakalungkot. bagang, alam mo na. Pero pwede rin nakakalungkot dahil usapang utang, mga kapatid. Pero Eto na yung po. tono ho natin naman dito, hindi naman siguro yung pinagkulubang ka na ng tadhana. Oo, pinagsakluban ng langit. Sige. Ready ka na? Ako pa? Pastor, ikaw ready ka na dyan? ready na. Eto na, Pastor. Ang liham po natin ngayon, mga kapatid, para sa Anong Say Mo Brad ay galing po kay Joshua. Sabi niya dito, magandang umaga, Pastor Jeff. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa po ang liham kong ito. May gusto po sanang ikonsulta po ako sa inyo. Meron po kasi akong office mate na matagal ko na ring kaibigan. Mga 5 years na rin po kaming magkasama sa trabaho. Recently, lumapit siya sa akin at humingi ng pabor. Gusto niya sanang maging co-borrower ako sa isang loan na kukuhanin niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, Pastor. May mga naitulong na po siya sa akin noon pa. Hindi naman tungkol sa pera pero sa ibang bagay tulad ng pagtulong sa projects, pag-alalay sa akin sa mga deadlines at pagiging mabuting kaibigan sa mga panahong down ako. Ngayon naiisip ko po, dapat ko bang ituring na pagbabalik ng utang na loob ito? Pero sa totoo lang, kinakabahan po ako. Paano kung hindi niya mabayaran ng loan? Paano kung habulin ako ng bangko? At sa isang banda naman, natatakot ako na baka masira ang friendship namin kapag hindi ako pumayag. Pastor, paano ko ba malalaman kung ano ang dapat gawin? Ano ba ang tamang prinsipyo, lalo na bilang isang Kristiyano, pagdating sa ganitong klase ng mga pabor? Paano ko rin maiiwasan ang guilt feeling kung sakaling kailangan ko namang tumanggi? Salamat po sa inyong oras, Pastor. Umaasa po ako sa inyong payo at panalangin. Ay, salamat. Lubos na gumagalang, Joshua. Ay, salamat. Maganda, medyo nabagabag ang aming damdamin Cha. Oo. So, Pastor, ito na. May Salamat pabor ang na ganun tono ng, hinihingi. kanyang pagbasa. Kinabahan si baby boy eh. Pero nako, for sure, merong mga makaka-relate dito. So, nanghihingi ng pabor, pwede ba ikaw ang co-borrower ko? Hindi naman basta-basta yun, Pastor. Paano nga po ba pag may lumapit sa aming mga kaibigan namin at ganito ang problema? Yes. Anong say mo, Oo. Brad? Yan. Ang tanong ni Joshua, may sinasabi ba ang Biblia tungkol dito? Kasi sabi niya, bilang isang Kristiyano, ano ba yung pamantayan natin pagdating sa ganito? Napakaganda naman ng liham mo, Joshua, kasi marami makaka-relate. Yung dilemma mong pinagdadaanan between helping a friend and also protecting yourself from, potential harm pag hindi nakabayad. And mind you, yung pag ikaw yung nagkaproblema, hindi lang naman ikaw. I'm sure yung mga taong umaasa sa'yo, madadamay. Kung may anak ka, may pamilya ka. So narito ang ilang biblical principle na pwede nating mapagtuunan ng wisdom bago ka mag-decide. Una kong advice sa'yo, tumulong pero may limitasyon. Ano yung sabihin nun? Ang Biblia mismo nagbibigay ng pamantayan or babala sa pagiging co-signer or co-borrower na tinatawag nga natin. Kasi ang sa Tagalog yan, tagapanagot, kumbaga, sa utang ng iba. Hindi ito sinasabi para hindi tayo tumulong, kundi para tayo maging maingat at maging wise. Ang co-borrower ay hindi lang naman moral support, legal responsibility yan, Joshua.
kapag hindi nagbayad ang kaibigan, I'm sure ikaw mananagot. Kaya sabi sa Kawikaan 22, 26 hanggang 27, nasusulat to, huwag kang mangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. At iruin mo this is a 500 years wisdom from, of course, King Solomon. Sabi niya, pag nag-co-borrower ka, ikaw ang sisingilin na pag di ka makabayad, pati yung higaan mo. Ibig sabihin, lahat ng possession mo talaga namang iilitin din ng taong pinagkakautangan ng kaibigan mo. Pangalawa, Joshua, ang utang na loob ay hindi dapat maging panukat ng desisyon. Ano ibig sabihin? Yung utang na loob hindi masama. Pero hindi ito dapat maging dahilan para gumawa ng desisyon na labag sa ating kapanatagan ng loob at pananampalataya. Ang tunay na pagtulong ay kusang loob, hindi dahil, alam mo yon, may guilt feeling ka or pressure, o ikaw tinulungan kita nun sa project, maungutang ako ng kotse, ikaw naman ang tumulong ngayon. So I don't think that would be a basis ng iyong pagtulong. Hindi yung sukatan ng utang na loob o sukatan ng desisyon yung utang na loob. Pangatlo, pwede kang tumanggi ng may pag-ibig at paggalang. Ayan. Kasi sabi rin sa Bible, speak the truth in love. Kung di mo kaya, okay lang tumanggi, Joshua. Ang mahalaga ay kung paano mo ito sasabihin. Maging tapat pero mahinahon. Ipaliwanag mo na mahal mo siya bilang kaibigan, pero may hangganan din at limitasyon itong pagkakaibigan natin, lalo na kung mga direct relatives mo, anak mo, kamag-anak mo, yung eventually maapektuhan. Hindi ko naman kamo iniisip na hindi ka makakabayad, pero in the event, kaya nga may co-borrower, Joshua in the event di siya makabayad, mamumblema ka. Kaya nga, pwede mo sabihin, kaibigan, salamat sa tiwala mo, gusto ko makatulong sa iyo pero ganito kasi yung sitwasyon ko. May responsibilidad din akong kailangan gawin. Sana maintindihan mo, okay? So again, i-prioritize mo yung peace of mind versus good stewardship. Ang summary ko lang, Joshua, you are not obligated to say yes if you feel na labag ito. Pangalawa, pray for wisdom. Yung friendship mahalaga pero mahalaga rin naman yung papakainin mo pagka namblema. Pangatlo is speak the truth in love. Ayan lang ang Diyos ang mapapayo ko sa'yo. Mag-offer ka ng ibang bagay. Baka naman makatulong ka sa ibang pagkakataon o ibang pamamaraan other than being a co-borrower. Right? Kawikaan 22, 26 hanggang 27. Huwag kang mangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Tayo manalangin, Joshua. Panginoon, salamat kay Joshua na tinitimpla niya yung pagiging magkaibigan, at the same time, paano ba itong responsibilidad ko sa aking mga mahal sa buhay kung magkaaberya. So Lord, I pray kay Joshua na magkaroon siya ng wisdom, na piliin niya kung ano yung kasulatan mo. Dahil ito, Lord, ay sinulat upang mag-guide kami ng wisdom. Dahil marami na, Lord, nangako, kamag-anak pa nga, kahit hindi nga kaibigan, kamag-anak, pero napapako pagdating sa pera. Iba na, Lord, pag hawak na yung pera, naiiba ang perspective ng tao. So tulungan mo si Joshua magkaroon ng wisdom sa kanyang kinakaharap na dilema. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray muli po, alagaan niyo lagi si Brad Jeff, ang kanya pong kalusugan at kabayan sa kanyang pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Kailangan po yan, no? Yung pangangatawan natin para sa ating patuloy na pagmimisyon to spread the good news. Iyan, no? Good morning, Brad, and thank you ulit, ha? Marami natuto dito sa iyong aral nga kasi mahirap din kung ipupusta mo ang iyong pangalan sa pagkakaibigan at eventually nagka-problema. Opo, yun. Baka pati nga ang iyong higaan ay kunin yun. Literal. Pero Brad Ted, yung mga online lending na ganyan, hindi na kailangan ko borrower, ma-access yung contacts mo at papayain ka sa mga contacts mo. Ang dami ko ng counseling na ganyan. Na wala naman siyang kinalaman sa utang. Brad Jeff, meron pa akong programang Filon ngayon sa television, ano? Dati pa. So, ilang taon na yun, na itampok na namin yan, yung online lending na iyan. So, Exactly. matagal na yan na racket. At
At yung nga, marami natutukso kasi nga kumakagat sila. Ang bilis magpautang eh. Oo, wala Ang masyadong bilis. requirements. Oo, Kaya pero yung same day. Pero ang laki ng interest and then pag hindi ka agad-agad Nakabayad. nakabayad, katakot-takot na istorbo, pati ka mga kamag-anak mo na... Kamag-anak, oo. kaibigan, katrabaho, Oo, kukulitin. Oh, Brad, parang natulala ka. Brad, ano nangyari sa'yo? Naka-holiday Hindi, feels ka ba? Nagsasalita ka siya eh. Kala ko meron ka pang Parang natulala sasabihin si eh. Brad Pero, Jeff, no? Kaya nga, oo. O dyan, Mag-ingat. Brad, sige, magsabi ka lang kung kailangan mong tulong, ha? kala mo naghang. Oo, kala namin kung ano nangyari sa'yo. Sabi ko, di naman naghang gumagalaw. Pero salamat, Pastor Jeff. Thank you. Yes, hinihintay ko Cha, kala ko may comment ka pa. But anyway, Brad, Ted and Cha, maraming salamat sa wisdom na natutunan natin ngayon mula sa Biblia. Ako'y nagbasa lamang naman, hindi ko nga naman to sariling karunungan. So, sumulat lang po kayo, katulad ni Joshua, may dinadaan ng dilema, sinulat lang sa amin. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan masyadong detalyado. Basta maintindihan lang namin pinagdadaanan nyo and hopefully po, makatulong kami sa pastorjeff.ph po at gmail.com kung kayo mag-email. Merong nag-email sa akin the other day. At kung Facebook at YouTube naman po, pastorjeff.ph lang po. Pwede kayo mag-message sa akin sa Messenger. So, at may Viber din naman si Cha na ibibigay sa inyo. Okay, so salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Mabuhay! Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.